Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a collective reading and a general reading. Your energy at this time. Uy! Sun. It's a sign of success. Magsasucceed ka, magtatagumpay ka. You are positive right now. Alam niyo yung quality or personality na positive, optimistic, na driven na ma-achieve yung success, na yung mga qualities and yung thoughts mo is very optimistic na pasaksid ka patagumpay Mm. Na dahil sa positivity mo, dahil sa ah, energy mo and determination mo, and dahil sa pagiging bold and daring mo, and dahil sa passion mo, ay yan ang magpapa-succeed sa'yo. Yan ang drive away ng mga negativities na hindi na makalapit sa negativities. It will drive them away. Or yung mga dark, something na dark, or anything na pwedeng humarang, humadlang sa mga ambisyon mo, sa pangarap mo sa buhay, sa goals mo, sa magandang kinabukasan na magiging buhay mo, gano'n, na mangyari na mga pagbabago sa buhay mo, ay it will drive those negative and yung mga blockage. It will drive away those blockage and negativities, anything dark and negative and harmful and destructive. Mga ganon. You are guided by the Holy Spirit kasi merong dove. Parang sumisimbolo ng Holy Spirit yun yung dove. Sunny, masiyahin yung personality mo and active, full of vitality. Charming, and maliwanag yung isipan mo. Ano pang energy mo ngayon? Five of Swords in reverse. Hindi ka superior. Hindi ka yung klase ng tao na mangontrol, na who wants to dominate others. Hindi ka yung klase ng tao na gusto mong kontrolin o dominahin mo yung iba. Hindi ka ganun. Ayaw mo nang makipagpataas-taasan pa. Or maybe right now you're submissive. More information sa'yo. Knight of Cups. Meron kang nare-reject Siguro mga temptations yan. Ano yung mga nare-reject mo na yan? Ano yung nare-reject mo? The Fool. What's with the Fool here? This is a risk
Merong nagtitake ng leap of faith sa'yo towards you. Merong nagre-risk. Ano yung intention sa'yo na nagre-risk na yan na nire-reject mo? Ang matingga ka. Ang more clarification pa kung ano yung intention sa'yo ng mga nagre-risk na yan sa'yo na nire-reject mo yung kanilang sinasin. Yung talas. Yung para i-isolate mo yung sarili mo, para maging aloof ka, magtago ka sa lungga mo, para mawalan ka ng confidence, para matingga ka, para maging introvert ka, para more on inward, hindi ka mag-explore, hindi ka lalabas sa shell mo. Na kung meron kang mga talent and abilities and skills, hindi mo ilalabas yun. Ikikip mo yon sa sarili mo. Ganun ba? Na mahiya ka o matakot ka na ilabas yung galing mo, yung talento mo, or kung anong taglay mo, kung ano yung pwede mong ipakita or i-show, or yung walang mangyaring growth sa buhay mo. Yun ang intention. It's a family. Isang pamilya to, guys. So, na-reject mo yung maybe it's their temptation na hindi temptation yan. Meron kang nireject or hindi mo tinatanggap yung kanilang pang-atake ba yung pagtitake ng risk. Pwedeng pang-atake yan siya. Yun bang tawag dyan? Pang-atake nga. Pang-atake. Pang-atake yan. Sa'yo. Yun ang nireject mo. Pang-atake nila sa'yo. Para maging aloof ka. Para magtago ka sa shell mo. Para for sure mahiya ka. Mawalan ka ng confidence na gawin ang gusto mo para matingga ka, ganun. Para walang growth na mangyari sa'yo. Para maging hermit ka, para ermitanyo lang ba, ganun. Walang growth, walang improvement sa buhay mo, para ganun. Kasi gusto ka nilang kontrolin yan ng mga ganyang tao. Hindi ka superior, hindi ka yung klase ng tao na mangontrol o mang-dominate ng iba. Hindi. Submissive ka pa nga eh. Baka down to earth ka pa nga na klase ng tao. Kaya, it's a family. Isang pamilya to. Ano pa ang energy mo ngayon? In reverse. Pero nabangga yan sa kamay ko. Let's take it as in reverse. Yun nga lang, hindi ka yung ikaw, yung authentic self mo ngayon. Para bang it's the fake you. Hindi yan yung totoong ikaw. Kung ano ka ngayon, baka pinipiki mo yung emotion mo.
nagsisinungaling ka sa sarili mo. Tungkol sa feelings mo sa person mo, sa past person mo, sa ex mo, pwedeng gano'n. Para bang naging fake empress ngayon. Hindi mo na-recognize yung feelings mo towards someone, no? Or may pretension, parang napipretend ka, o baka ginagaya mo yung iba ngayon. More information about you. Stable naman. Matibay yung pundasyon mo. Maring you're in a stable relationship, or kung wala man ay may celebration na mangyayari. May mag-propose sa'yo, or mayroong person na ipaglalaban ka. Na handang makipag-agawan kung mayroong gustong makipag-agawan sa kanya, no? Na gusto ka din nung isa, tapos gusto ka niyan, ay makipag-agawan siya. Handa siya makipag-agawan dahil gusto ka niya makuha. Merong magwawagi, merong makakuha ng oo mo. Pero kung in a stable relationship ka na, ay ipaglalaban ka ng person mo. Hindi niya hayaan na kunin ka ng iba. Kung wala ka pang karelasyon, ay darating yung proposal, or a love offer, or maaring proposal to agad. Lalo kung kilala ka na niyan, kung ex mo man, mag-propose sa'yo kahit ex mo, na you will celebrate, no? Dahil o mag-celebrate siya o i-celebrate niyan, dahil mananalo yan. Hindi yan papayag na hindi siya ang makakuha sa'yo. Hindi siya papayag na hindi siya ang makakuha sa'yo. Talagang ipaglaban ka niyan kahit talo pa, makipag-away, o makipag-compete, makipag-agawan. Or else, merong yung sa'yo na ay gusto nilang kunin ba? Yung sa'yo, yung para sa'yo, o yung sa'yo na yan, gusto nilang kunin. Alam mo yung mga taong sakim? Baka may mga ganong tao na sakim yung sa'yo na, ay aagawin nila. Gusto nilang agawin pa. Kahit person pa yan, may ganun kasi. Yung mga tao. Ano pa? Ang tungkol sa'yo ngayon. Temperance. Nag-heal ka naman ngayon eh. Maring nag-rejuvenate, no? O you spend time sa nature, na mas napapabilis yung pag-heal mo. Calm lang, relax. Not stressed. At nare-reject mo pa. O parang nade-deflect to, no? Nade-deflect yung mga sinesend sa'yo ng pamilya na yun, ng family na nade-deflect. Yun na ngayon. Parang nare-reject yung mga sinesend nila sa'yo, mga negativity, attacks, o spiritual attacks man, o psychic attacks man yun. Ano ba yung spiritual attacks yung sinesend nila? Pwedeng spiritual attack. Mga negativity nga nila yan. Mga negative or destructive energies, or pwedeng curse nila. Nade-deflect siya, guys ba? Nade-deflect. Alam mo yung deflect? Nade-drive away. Hindi pumapasok sa'yo. Hindi mo natatanggap. Hindi mo na-receive. Parang, kunwari ikaw to.
no? Kunwari ikaw 'to, pag papunta sa'yo yung mga sinesend nila, hindi na papasok sa'yo, di-deflect siya, lilihis, mga gano'n, lilihis siya, yan. Um, Ano ang, ini-embody mong energy? Ay, perception. Malakas ang perception mo. Yung senses mo ba, your hearing abilities, your your sight, your vision, your your senses, your feelings, your search for the word of perception. It's your senses. Parang malakas yung senses mo. Masisense mo yung mga hindi masisense ng iba. Madidinig mo yung hindi madidinig ng iba. Um, you will see through your vision or using your third eye yung mga hindi nakikita ng iba sa vision nila, or hindi sila nagkakaroon ng vision pero ikaw nagkakaroon ka ng vision, or else your senses. Mararamdaman mo yung mga energies or kung merong entity sa paligid mo or kung ano man. Masisense mo, or yung kung merong mga taong pinag-uusapan ka na ginagasip ka, pag malakas yung perception mo, maririnig mo yun, masisense mo yun, or else ay pag masama or hindi maganda intention sa'yo ng kapwa mo, masisense mo yun pag malakas yung perception mo. Pagka may ginagawang himala o kababalaghan yung iba, masisense mo yan pag malakas ang perception mo. Pero nasa iyo kung paniniwalaan mo, hindi. Ano pa ang ini-embody mo energy ngayon? Wisdom. You're wise. You have a good judgment. Naka-acquire ka ng wisdom. Naka-gain ka ng wisdom sa mga experiences mo, sa experiences ng ibang tao. At even through observation, using your keen observation, your senses, your intuition. Bakit intuition and your senses? Kasi you can also gain wisdom through that. And through your intuition, and kung may medium abilities ka, you can also gain wisdom using that. Through your connection with the spirits and the guides, and with kung connected ka sa angels or sa spirits, then you can gain wisdom. Basta totoo ha. Kasi it's not a wisdom kung lies yung sasabihin sa'yo ng mga sumasagot sa'yo sa mga tinatanong mo, no? Sa mga malalaman mo sa kanila. Kung lies na hindi naman totoo, it's not wisdom. It's false. It's false. Hindi siya wisdom pag hindi totoo. Okay? Basta pag totoo, you can gain wisdom. Okay? From those pwedeng entities, spirits, or angels. Okay? So, yan, using your perception din, using your, kung meron ka psychic abilities, yan, through that also. And, ang wisdom in Tagalog is karunungan. Ang taong wise ay marunong. At yung taong wise may sound judgment. Yan. And good judgment.
ano ang kahilingan mo darating na sa'yo. 7 of Wands. What's with the 7 of Wands na kahilingan mo darating na sa'yo? Depensa. Depensa sa mga na magkaroon ka na ng depensa o protection sa sarili mo, sa energy mo. Sa mga ginagawa na pangmanipula, tricks, or even witchcraft na ginagawa nila against you para hindi ka na nila mapastak, para hindi ka na ma-confuse, para hindi na nila mapaklouded yung isipan mo. May darating na depensa o protection from heaven. Hindi from heaven, kundi from saan galing itong depensa na to? From angels? Hindi talaga. From Jesus Christ, galing yung depensa na yan. From Jesus Christ to manggaling yung depensa na yan. Kay Jesus Christ manggagaling yung defense na yan o protection. So siya yung maglalagay sila depensa o protection kasi hindi talaga mawawala yung mga ganyan. Dumadami lang kasi yung mga gumagawa ng scheme, deceit, manipulation, tricks, and lalo na yung witchcraft, lalo sa panahon ngayon. At nasa end of times na nga, madami ang evil, no? Ang mga evil. So, nasa tao naman yan, kung saan siya papanig, kung magbago o hindi, o kung saan siya sa side na evil or good. No? Kasi di ba may free will ang tao. Yun nga lang, afterlife, may consequence yan. No, sa mga pumili ng nasa side sila ng kadiliman na masama ang kanilang gawain at evil ang kanilang doings. Alam niyo naman kung ano yung consequence ng mga ganun. So, kung ano yung hatol no, sa mga hindi nagre-repent at hindi nagbabago na pinagpapatuloy ang kanilang masama at evil na gawain. So, ayan. So, yan ang darating sa'yo. Ano naman ang sorpresa galing sa langit na darating sa'yo? Meron kaya? Your destiny. Kasi saan ang gagaling yung destiny? Siyempre sa God. Siya ang nagdidestin sa isang tao for something. For something na purposeful, or siya ang magbibigay ng mission mo, purpose, destiny. It's your destiny. Yung nakatadhana sa'yo, yun ang darating sa'yo. O yung itinadhana sa'yo. Pwedeng person or career man yan, kung ano yung nakadestin sa'yo. O yung nakatadhana sa'yo. Ang inisip ng iba na destiny ay person eh. Pwede yan na yung destiny ng isang tao. Ay pwedeng yung person na ma-unite kayo. Oo, pwede. O kaya ay nakadestin ka na gagawa ng malaking change and improvement sa sangkatauhan, sa
mundong 'to. Puwede din na gano'n. Hindi lang 'yun naka-focus sa yung ano, iba-iba yung destiny, 'di ba? Puwedeng naka-destined ka to be with someone, puwede din naka-destined ka na yumaman, puwede din na naka-destined ka na, um, um, na mag-sacrifice for the humanity, o 'di ba? Iba-iba yung destiny. Puwede din na katulad kay Jesus Christ, 'yun ang nakatakda sa kanya, yung mapako sa krus. 'Yun ang kanyang, um, ah, destiny or nakatakda sa kanya, 'yun, yung mapako sa krus. Kasi save niya ang humanity, para hindi i-vanish o para hindi lipulin yung sangkatauhan. Kasi kung hindi siya nag-sacrifice, lilipulin na naman yung sangkatauhan. Dahil evil nga, dahil madaming evil nung panahon na yun. Siguro naawa siya sa mababait, sa mabubuti. O baka naniniwala siya na magbago pa ang mga tao. Yung iba siguro, oo. Pero yung iba ay hindi na talaga. Based observation ko, meron talaga mga ayaw na talaga magbago. Merong mga ganong tao. And wala tayong magawa doon. It's their decision in life. May free will kasi ang tao eh. Ano ba 'tong naka-destined sa'yo na surprise ng more clue lang ha, kung ano yung o kung puwedeng direct, kung ano yung naka-destined sa'yo. Ano ba yung naka-destined sa'yo? 11 and there's yung magkaroon ka ng connection sa langit and na para bang maging liwanag, no? Maging liwanag sa mundong ito kasi lumiliwanag, oh. Parang isa ka sa light, sa bibigay liwanag. Kasi itong mundo na to ay parang madilim dahil sa evilness o sa evil ang mga nakatira, dahil hindi kasi lahat ay mabubuti ang nakatira dito eh. Madaming evil dito nakatira eh. May elemento, may tao, may mga demonyo pa. So, ayan, that's why para kang liwanag o magsisilbing liwanag o magbibigay liwanag sa madilim, sa kadiliman, sa madilim na mundo na to. No? Parang, actually may araw na pag-araw. Pero, ibig ko sabihin na madilim na mundo na to kasi may mga evil nga eh. So, para makakita ng pag-asa ang ibang tao at inspirasyon na may pag-asa at may positibong mangyayari sa mga tao. Patuloy na pinipili ang tamang daan, ang tamang landas na nagiging na mga taong matuwid, no? At righteous at sa mga taong hopeless na magkaroon sila ng hope and para maging positive. So parang ikaw yung ilaw, no? Sisilbing ilaw, and also para kang may pakpak and maliwanag na you can spread your wings and fly high. Hindi ibig sabihin na parang ibon na makakalipad ha.
kundi parang simbolo lang to na there's no impossible for you to achieve great heights kasi para ka may pakpak eh. So, you can soar up high, no? And you can also while you're here on earth, you can connect with the heavenly realm. Ayan. More clarification with the heaven and earth here. Hero. Parang ikaw yung um, tagapagligtas. Tagapagligtas eh. Hero eh. Tagapagligtas ng ng mga biktima. Of course, hindi na. Pwede. Kasi palang pa naman. Ng mga aso, pusa, birds, tao, tagapagligtas daw. Tagapagligtas ng kasi hero is tagapagligtas yan eh. Ng mga ikaw tong nag-embody ng love. Ikaw yan. Using your, syempre yung mga tao, no? Using your love, your empathy, na it will change many or a lot of people para maligtas ang kanilang souls. Yes, para maligtas ang kanilang souls. Hindi ikaw yung magsasacrifice ha, na ipako sa krus ha, kundi using your connection with the heaven and parang liwanag ka sa madilim, lalo kung clouded yung isipan ng tao, lalo kung sinusulsulan ng mga demonyo yan ha, ng mga kampo ng kadiliman ba, ng mga evil, ay maliwanagan siya na mali yung kanyang ginagawa, mapupunta siya sa impyerno. Mga ganun ba? Para kang tagapagligtas ng soul dahil sa using your love, using your ability, and dahil you're such a loving being, you're such a loving person na napaka-pure ng intention mo, pure-hearted ka, full of love na yun yung mga sasabihin mo. Ano yan? Through your words? Yung mga sasabihin mo? Yung mga sasabihin mo? Hindi. Using your love. Ano yun? Yung sacrifice mo because of your love for the human, sa mga tao, magsasacrifice ka ba? Hindi naman. Using your guidance. Ayun, yung guidance mo. Through your guidance and advice, hindi lang sa word, no? Kundi using your guidance and guide ay may tutuwid yung mga na mali yung landas o yung mga lumihis o nalihis yung kanilang landas. Yan ang iyong maging destiny. Nakita yung ginagawa ko. Parang ganyan. Parang similar ba sa ginagawa ko na to?
Tingnan natin. Hindi, iba. 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 Iba yan. Using uh, yung busilak na puso mo through your guidance and advice, mga ganyan. Hindi naman sa mag-sacrifice ka. May mga magbago na tao. May mag-transform. Mayroong magpakamabuti na ituwid nila yung sarili nila. Nabaguhin na nila yung sarili nila into a good and a better person. Yan. So, mag-umpisa ka pa lang yan. Na yung destiny mo na yan. Ayan. Iba daw yan sa'yo. Iba-iba. So, yan. Ano pa? Iba daw yung destiny mo na yun. Umpisan. O ano kaya to? May masisave na souls. Ano ba? Maraming souls yung masisave niyan? Maraming souls ang masisave niyan. Ang kaluluwa ng mga tao, maraming souls ang masisave niyan. Sa umpisa mo na destiny. Umiiral kasi sa tao yung pagiging selfish, yung greediness, pagiging sakim. Hindi tama yun, guys, mga ganong klase ng tao. Dapat maging fair. No? Maging fair. At maging makatwiran. Wag yung alam na nga na masama, mali, ay panindigan pa yung kabaluktutan. Wag ganun. Dapat ay maging fair, no, sa kapwa. Pero hindi lahat ay susunod sa ganyang kasi iba talaga, mayroon na talaga mabaluktot na pinanandigan nila yung kanilang kabaluktutan. So, ang tao kasi may free will naman yan. So, yan. Ano pa tong destiny mo na to? Let's uncover this. Ano pa yung destiny mo na yun? Uumpisan mo, surprise na daw yan. And loving energy. Para bang, ang dami. 3, 4. Ito na lang. Magtuturo ka talaga yun. Parang mag-share ka ng mga hidden knowledge or hidden information. And yan ang gagamitin mong pang-guide sa mga tao, yung mga nalaman mo, yung mga hindi yan ang gagamitin, kundi using your love, yung pagmamahal mo. And dahil mahal mo ang ibang tao because you care and you love people, you love them, that's why you will guide them, you will advise them na mali ang maling mga ginagawa nila, na masama ang mga ginagawa nila na masama. Okay? Na it will lead them into hell pag hindi sila nagrepent at nagbago. Repent and change completely, na hindi na nila balikan yung masasamang gawain nila, na magbago na sila. Yung mga ganun ba? And maaaring may mga bubuksan kang kaalaman. May mga aalamin ka ng mga hidden na hindi nakikita, hindi nadidiskubrihan, hindi nalalaman ng iba. Na you're the one na isa ka sa makakadiscover niyan, sa makakasumpong ng kaalaman na yan, or pwede ding wisdom, no? So, yan.
This is a collective reading, guys. So, it depends kung makaresonate sa inyo o hindi. This is good energy. Ano yung paparating pa sa'yo? When it comes sa love life mo. Four of Swords in reverse. Yung person na hindi makatulog, hindi nakapagpahinga yung isipan niya, parang stress to. Parang isip ng isip, active yung isipan niya. Ano pa? Yung person, tungkol sa person na yun ang darating sa'yo. Nine of Cups in reverse. Hindi siya happy ngayon. Hindi siya contented. Hindi siya fulfilled. Parang may wish na hindi pa nag-grant. Mga ganun ba? Sino yung person na yun darating sa'yo? Kinakabahan. Parang nakakaranas ng anxiety, stress. Kasi hindi makatulog, kinakabahan o nervyos. Kilala ka ba ng person na to na darating sa'yo? Kilala ka niyan. Oh. At ipupurso ka niyan. Dahil kilala ka niya. Ano yung feelings ng person na yan sa'yo? Kilala ka daw eh. Gusto ka niyang mapangasawa. Gusto niya maging provider mo, a good provider for you. Ano yan? Gusto niyang siya ang magpo-provide sa'yo. O i-provide. Yes, sa marami. Maraming bagay. Sa maraming bagay. Like finances. Gusto niya siya yung maging provider mo. Bakit? Gusto niya maging provider mo siya. Para you can rely on that person. Para you can rely, ito na una. Para you can rely on that person. Ito na ulit ito. Para makarely ka sa kanya ka mag-rely. Para makarely ka sa kanya. Para gumanda yung buhay mo. Para mag-umpisa na, actually parang medyo paano pa ito, upright ba ito? Parang pahal lang. Para gumanda yung buhay mo. Para mas komportable yung buhay mo. Ganun. Kaya niya naman kung kaya niya naman mag-provide eh. Dahil ako napakasipag yan. Masipag nga yan, King of Pentacles. So, talagang magsipag siya, magtrabaho siya. Talagang mag-work hard talaga siya ba. Para may provide sa'yo yung mga kailangan mo, yung maraming pangailangan mo. Mga ganun ba? Kasi, seryoso yan sa'yo. That's why. Ganyan ang taong seryoso. Lalo kung babae ka. Ay. More information sa destiny mo na yan. Ano yung paparating sa'yo na destiny na yan? Ano yung destiny na yan? The mother. Magiging
nanay ka, kung babae ka, magiging magulang ka. Ibig sabihin magkakaanak ka, kung may anak ka na hindi, ah, baka magkakaanak ka pa ulit. Kasi parang empress yun 'to, eh. O maging abundant yung buhay mo. Kasi parang empress sa iba, ibang deck. Yung the mother na 'to na maging abundant yung buhay mo na, na-attract mo yung all good things in life. Sino ba mag-provide ito? Yung mga all good things in life siya. Siya mag-provide yan. Siya ang magbigay niyan sa'yo na magandang buhay, na abundant na buhay. Ayan. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko at paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box lalo na sa mga nag-resonate sa reading nito.